Hi, Vivi! Kumusta? Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman nai-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi when dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila, How do you cope with that? magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doktor kasi nga nag-worry ako may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Number 106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Ishi. DJ Lindsay, gusto ko lamang pong ibahagi sa lahat ang problema ko ngayon sa asawa ko. Akala natin kapag nakakatuluyan natin yung lalaking pinakamamahal natin, sagot na yon sa lahat ng ating mga dasal. Pero hindi pala. Hindi pala ganun yon, DJ Lindsay. Last 2023 lang kami kinasal ng asawa ko. Isang taon pa lang, pero nagkakaroon na kami ng problema. 10 years po ang relasyon namin. 10 taon. Tapos last year lamang po kami nagpakasal. Kaya naman ngayon, 37 years old na ako. Nahihirapan na akong magbuntis dahil sa edad ko. Nagkaroon na po ako ng mga komplikasyon. At ang sabi ng doktor, kailangan ko raw pong magpaalaga para po magbunga ang aming pagmamahala ni Mister. Dahil sa mga pangyayari na to, ako ang sinisisi ng asawa ko. Sabi niya sa akin, pinanindigan ko raw kasi na walang mangyayari sa amin hanggat hindi kami ikinakasal. Ang sabi ko naman, ikaw lang naman yung hinihintay kong magpakasal noon.
Pero bakit parang kasalanan ko? Tapos nalaman ko pa, DJ Lindsay, na may nangyari sa kanila ng kaibigan ko. Ang sabi niya, kasalanan ko pa rin kasi hindi ko raw siya pinagbibigyan noon. Alam mo, DJ Lindsay, sabi ko nga matagal na kaming magkasama. Kaya naman nagawa ko siyang patawarin. Ang pinakamabigat lang po sa damdamin ko is, bakit sa lahat ng nangyayari sa relasyon namin, sa marriage namin, sa pagsasama namin, DJ Lindsay, bakit parang ako lang yung may kasalanan? Pati yung mga magulang niya, sinisisi ako. Kung bakit hindi kami magkaroon ng anak. Only child po kasi ang mister ko. At ako lang po ang makakapagbigay ng apo sa kanila. Nagbiro pa nga yung tatay niya. Ang sabi, maghahanap na lang daw siya ng magbibigay ng anak sa kanya. Pero ako ang mag-aalaga. Ayaw din naman nilang pumayag na mag-ampon kami. Tama ba yun? Hindi ko na alam ngayon kung senyales na to, kung dapat bang makipaghiwalay ako sa kanya. Kasi palagi na lang ako yung sinisisi niya, ako yung mali, ako yung may pagkukulang. Please, DJ Lindsay, hihintayin ko po ang mga comments ninyo. Araw-araw po kaming nakikinig dito sa opisina at hindi po kumpleto ang araw namin kapag hindi namin naririnig ang mga kwento mo. Muli, ako po si Ishi. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi! Hello! Wow! Kumusta? Hi, Pangga, oras natin sa Kapulungan. Check your time. 9:16 na po ng nagmamagandang umaga. Ito po ang Lihim ng Liham, ang programang wala kang matututunan. Okay Pero meron kang mararamdaman. Ow! Bangga, tayo pa rin mga istasyon na same, pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM. Bangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Ang ating letter sender for today, mahal ko, Pangga ko, baby ko, ay si Ishi. Si Ishi na last year lamang nagpakasal, but they've been in a relationship with her partner for 10 long years already. 10 taon na po silang magkasama. Last year lamang po sila nagpakasal. Ngayon, nahihirapan na siyang magkaroon ng anak dahil sa mga komplikasyon, ganyan. At ang sabi ng doktor, kailangan na niyang magpaalaga para magbunga ang kanilang pagmamahala ng kanyang mister. Wow! Ngayon, big deal sa pamilya nung mister kasi nga only child pala si mister, tapos gustong-gusto na magkaanak, 'di ba? So ano ba ang dapat gawin sa gantong pagkakataon? Kasi parang alam mo yun, nanliliit na si Ishi dahil nga parang siya lagi yung sinisisi, ikaw yung may kasalanan, ba't hindi ka tayo magkaroon ng anak kasi hindi mo ako pinagbigyan noon, kasi pinanindigan mo yung walang mangyayari sa atin hanggat hindi tayo kinakasal. My goodness. Wow! Anong masasabi mo tungkol dito? Are you for it?
or it's a no for you, mahal ko pangga ko, baby ko. Message mo ako because I'd like to hear your thoughts about this. Gusto kong marinig kung ano yung gusto mong sabihin, ano yung maia-advise mo, ano yung may comment mo tungkol dito sa kwento ni Ishi, mahal ko. Puntahan mo ako sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Click live and then doon mo sabihin lahat-lahat ng nararamdaman mo. Have you been in this tunnel before? Nandito ka na ba? Nagkaroon ka na ba ng ganitong problema before? Have you been in this situation before? Sabihan mo ko, anong ginawa mo? Paano ka nakasurvive? Or baka naman, nandito ka pa sa sitwasyon na ganito. Ano yung ginagawa mo para unti-unti makaangat at makaalis sa kumunoy ng kalungkutan na ito, mahal ko. Sabihin mo ang nararamdaman mo dito sa Lihim ng Liham. Lihim ng liham. Okay, basa muna tayo ng mga comments natin. Mahal ko pangga ko, baby ko. Punta po tayo sa comment ni Shami. Sabihin mo mag-ipon ng 1M at mag-test tube baby na lang para hindi siya makaisip ng kung anumang kabulastugan. Di ba? Sabi naman po dito hindi ko maintindihan yung pangalan niya dahil ibang character, no? Sabi dito, harap-harapan na yung red flag, nagpakasal ka pa, panindigan mo na yan, ate, wala ka nang magagawa. Sabi naman ni Crisel, try mo muna mag-consult sa OB at magpaalaga. Pakita mo rin sa kanila na may ginagawa ka ukol dyan. Pati si Mister, patingnan mo na rin. Mahirap lang kasi siguro ikaw yung magkaka-baby pero hindi naman siguro imposible. Mahihirapan ka lang pero magkaka-baby ka pa rin. Kasi kung imposible na, dyan ka na mag-isip kung ano yung next step. Hindi pwedeng ikaw lang ang sisihin nila kasi kayong dalawa naman ang may responsibilidad sa paggawa niyan. Magtulungan kayo imbes na magsisihan. Anyway, I'm 37 dahil ring ang dami kong komplikasyon pero 'di ba nakayanang makaisa pa na baby. Sobrang pag-iingat lang po talaga. Sunod po tayo sa sinasabi ng doktor. Sabi naman ni John, sinusubok lamang ang relasyon ninyong dalawa, letter sender, lumabas din ang ugali niya. Yung iba matagal na rin bago bigyan ng anak. Kung magsisisihan kayo, walang mangyayari. Magkakasakitan lamang kayong dalawang mag-asawa. Kung nagawa niyang magloko habang kayo, malamang magagawa niya ulit yan sa'yo, lalo na't hindi pa kayo nagkakaroon ng anak. Uy, ang sakit naman nun. Pero alam mo sa true, no? May posibilidad. At ano pa ba yung sabi ng mga pangga natin dito? Sabi po ni Jenky, yung mindset kasi naiwan sa panahon ng mga Kastila kasal muna bago tsuktsakan. Wow! Yun yung gusto niya Sabi ni El Gani, Ate Ishi, ang daming late nag-asawa at age 40 pero nagkakaanak pa. Huwag mo sisihin ang sarili mo dahil hindi ka bumigay dati. Ako yung bunso ko, pinanganak ko at the age of 41. Mag-effort ka din pag-alaga sa OB. Take vitamins or take paragis. Ay, paragis. At ipacheck mo din yan. Baka naman siya ang may diferensya, hindi lang ikaw. Nag-iinisang anak siya, di ba? Baka mahina din yung lahi nila. Uy, pwede. Di ba? At pero nakakalungkot na ganyan yung in-laws mo, pati asawa mo, ginagawa pang excuse na hindi ka magkaanak-anak agad. Tama ba naman na sabihin sa taong mahal mo yon? Wow! Good luck, Ishi, at sana maging okay kayong mag-asawa. Lihim ng liham. Sabi naman po dito ni Christy Deville, how come hindi mo nakita yung ugali na ganyan ng BF mo noon? Nung kayo pa lang, 10 taon kayo nagsama, pero hindi mo nakita na ganyan yung ugali niya? Interesting. Interesting. Ay, nako. Mahal ko pang ako, baby ko. Punta po tayo sa Facebook. Facebook.com/energyfm1067. Sabi ni Arch, sa loob ng 10 taon, dapat nagkaroon ka na ng idea sa papasukin mo. It takes 2 to make a marriage work. It also takes 2 to contribute to its failure. Pag di ka na happy, maybe it's time to leave. Sabi naman po ni Isabel, 10 years na nagtagal sila, mas makakaya nyo po ang problema dahil dalawa na kayong lulutas dito. Antaray. Sabi naman ni, sino pa mga natin? Pero kayo, good morning dyan. Mag-comment kaya kayo. Sabi ni Rosie, kung mahal ka niyan, kahit hindi kayo magkaanak, yayakapin ka niya kung anong meron kayong dalawa. Antaray mo doon. Sabi ni Mercy, we are listening sa garment. Shoutout naman po, dapat hiwalayan na lang sana. Kasi, nakaka-stress lang. Ganyan, pag nakaka-stress, hihiwalayan na agad. Sabi ni Jeffrey, morning po, pabati naman po kay Katrina na maingay ang bunganga. Ayan, Katrina! Oo, yung bunganga mo, itikom-tikom mo.
Sabi naman ni Tessa, in God's perfect timing, Ishi, magkakaroon kayo ng baby. Prayers lang talaga sa partner. Sa partner din dapat maintay din at walang sisihan. At need talaga sa OB na magpa-consult at magpaalaga pero para magkaroon ka ng baby. Diba? Sabi naman ni Edric, thank you, Ate Tessa Mateo. Thank you. Sabi naman ni Edric, pagsubok lamang yan sa buhay, mag-asawa, ibig sabihin hindi pa binibigay ng Diyos kasi meron pa silang plan para sa inyo. Maging matatag ka lamang. Oh, that is so true. Super, super. Like pakak na pakak. Ng liham. Alam mo, ako naniniwala ako na siguro nga may factor yung age. But hindi ibig sabihin nun, hindi na kayo magkakaroon ng anak. Ang sinabi lang, mahihirapan ka, pero hindi sinabi na hindi na kayo magkakaroon ng anak. Oo, masyado naman tayong dyan, masyado naman mababa ang ating esteem dyan. Wow! Dapat kung gusto nyo, gagawan natin ng paraan. Oo, kahit makailang OB pa tayo, kahit makailang hospital pa tayo, kahit sa labas pa ng bansa ito. Diba? At saka siguro kasi, yung decision to have a baby should be from you bilang ikaw yung nanay. Baka naman kasi, ako naniniwala kasi ako dito, mahal ko pangga ko baby ko, na hindi yan uukol o hindi yan bubukol kung nagpapadala ka lang sa sinasabi ng ibang tao sa paligid mo. Pero once na napagdesisyonan mo na sige na Lord, gusto ko na po, let your will be done. If it's your will, gusto ko na rin po. Opo, let's go po Lord. Let's go. Let's do this Lord. Ganyan. Bibigay sa'yo yan kung tamang timing, tamang tao, tamang sitwasyon. 'Di ba? Pero kung hindi ka pa talaga, alam mo yun, fully decided na magkaroon ng baby at gusto mo lang magka-baby just because gusto mong i-please tong asawa mo na gusto ng anak, hindi pa rin talaga yan ibibigay sa'yo kasi ikaw yung magkikerry niyan, bakla. Oo. Kaya sinasakto. Kaya nga hindi ka pa kasi ganun ka hindi mo rin ganun ka gusto. 'Di ba na magkaroon ng anak? Hindi pa binibigay sa'yo. Gustuhin mo muna as in 100%. Kasi everything will follow kapag gusto mo na, gusto ng asawa mo, gusto mo na rin talagang mag-alaga at alam mo yun, tapos ka na with all your businesses. Kumbaga, kaya mong paghintayin mo na yung trabaho mo, paghintayin yung ibang bagay to focus on this baby, then ibibigay sa'yo yan. Pero baka kasi binubuyo ka lang ng mga tao sa paligid mo. Napapressure ka lang ba? Tanungin mo yung sarili mo, Ishi, gusto ko na ba to? Kaya ko na ba? Kumbaga, na-design ko na ba? Kaya ko bang i-design yung buhay ko around the baby? Ganyan. Hello kay Brian Hernandez. Sabi ng Christina, parang yung pamilya ng ex-husband ko before. Oh, ayaw magpatalo, be. May kwento rin siya. Sabi, sinisisi nila ako kasi magkakaanak. Mariosep, try kaya ng husband ko, buhayin niya ako. Ano ba to? Bakit may pinaglalagad siya? Ay, isa pang factor yan, baka hindi pa nakikita ni Lord na kaya ninyo mag-handle ng baby. Kasi alam mo, ito na-realize ko nung isang araw, sabi ng universe, sabi ni Lord at ng universe, minsan hindi pa binibigay sa atin yung big blessing. Kasi yung maliliit na blessing hindi natin ma-handle Hindi natin maayos yung pag-handle, pag-manage dun sa maliliit na blessings na binibigay niya sa atin. So, hindi niya pa ibibigay yung, 'di ba, mala-giant na blessing. So, para bigyan ka ng malaking blessing as big as a child, dapat kaya mo munang i-handle yung maliliit na bagay. Mag-practice ka muna, bili ka labubo. Labubo! No, 'di ba? So, para sa akin, yun lang yun. Again, yun yung nakikita kong dyan. Yun yung nakikita kong problema dyan. Sabi ni David, pa-shoutout naman po sa mga driver namin na si Elmer Cruz ng Converge. Hello po, musta kayo dyan? Sabi ni Christina, listening kami habang nananahi dito sa bahay. Hello! Anong tinatahi ninyo? Mag-ingat kayo dyan sa pananahi, baka matusok kayo. Gusto nyo ba yung natutusok kayo? Ay, gusto mo yon? So yun lang para sa akin. At tungkol naman dun sa asawa mo sa pagsisi sa'yo because hindi siya binigyan ng pagkakataon na maka-score noon. Choice mo naman yun, ante. Standard mo yun. May choice din naman siya na napakasalan ka para maka-score na. Maka-score na. Bakit pinaghintay ka pa ng 10 years tapos meron pa nangyari sa kanila nung kaibigan mo? Tumigil nga siya.
Titigilan niya ako, baka matampal ko yung mukha niya. Diba? May nangyari sa kanila nung kaibigan mo, yun, doon pa lang sa part na yun, red flag eh. Pwede ba kung ako yung jowa niya? Pwede wag mo akong inaatat? O kung gusto mo madaling-madali ka, doon ka na lang sa kaibigan ko. Di ba may nangyari naman sa inyo before? Panindigan mo na, be. O, wag ka na mahiya. Wow! Kung ako lang yun, mabait ka kasi. Feeling ko mabait tong si Ishi eh. Tapos pumapayag ka na pinagtitripan ka ng gano'n ng mga in-laws mo. I mean, yes, kailangan natin irespeto ang mga in-laws natin. Pero wag naman din abusado yung mga in-laws, di ba? Huwag mo naman sabihan ng ganun, harap-harapan na ihahanap na lang kita ng maaanakan mo, ikaw na lang yung mag-alaga, Ishi. Hay! Antaray, desisyon po kayo, be. Desisyon naman po pala. Hindi, sa totoo lang, di ba? Respect begets respect. Wow! That it is for me. Oo. So, there you go. Ishi, sana meron ka kahit papanong, alam mo yon, absorb dito sa mga pinagsasabi ko, no? Tsaka sa mga sinasabi po ng mga nag-comment sa atin. Thank you very much for sharing in your thoughts about this. At sana bukas po ulit mag-share kayo ng mga thoughts ninyo tungkol sa mga magiging kwento natin dito sa Lihim ng Liham. Wow! Ang pinaka nagustuhan ko sa lahat ng sinabi ko, Bea. Ay, minsan hindi ibibigay sa atin yung malaking blessing kasi yung maliliit na blessing nga hindi natin ma-manage ng maayos eh. So siguro sabi ni Lord, maghintay ka muna anak, ayusin mo muna yung buhay mo, ayusin niyo muna yung marriage ninyo. Kasi 'di ba, ang hirap magkaroon ng anak kung kayo mismong dalawang mag-asawa ay hindi magkasundo. Totoo 'yan, kapag sa maliliit na bagay nararatel, na-shake yung relationship ninyo, yung marriage ninyo. O, hindi kayo bibigyan ng anak. Diyos ko po, Lord. Eh, di ba may phase sa pagiging mag-asawa na nakakalimutan yung mag-asawa kayo kapag nandyan na yung anak ninyo. Naging parang borders na lang kayo ng bahay. Wow! Magkatabi kayo matulog. Tapos, di ba, yung timing ninyo sa pag-handle ng bata, di ba, shifting kayo, di ba? So, kaya mo dapat i-manage yung ganong scheduling. O ganong setup. Eh kung hindi kayo maayos, kung may issues kayo sa isa't isa, maybe you have to settle them first. No, yung mga maliliit na crack sa relationship ninyo, kailangan mong i-polish muna. Para pagdating ng panahon, pag binigyan na kayo ng supling, binigyan na kayo ng anak, eh alam nyo na, matibay na ang pundasyon ninyo at matibay na, hindi na matatawaran ang pagsasama ninyong dalawa. Diba no, Ishi? Hello kay Mekal Conde. Tiwala at dasal lang talaga, Ate Sender. Ibibigay din yan in God's perfect time. Ito kami ngayon. Nagwi-wish din kami na nung nakaraan na simbang gabi at ito na nga ang lalabas din na siya. Sana maayos po yung mga message natin. Oo. Lalabas na siya in December. Ay, congratulations. Oo. Sana lahat lalabas na. 9:31 on the clock, giving you something from Whitney Houston. This one is called All at Once. This is for you. Panggay ko pa rin po yung nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawang masabihing radyo, sabihin mo. Energy! Hold on to your seats. 9:31 on the clock. Tutok lang.